poisoning, isa siyang sangay or isa siyang part ng foodborne illnesses, no? So anything na kinakain natin, once contaminated ito ng contaminated meaning pwedeng bacteria, pwedeng fungus, pwedeng parasites, pwedeng virus. Ang food poisoning ay isang uri ng foodborne illness na nangyayari kapag ang pagkain ay nahaluan ng mapanganib na mikrobyo gaya ng bacteria, virus, parasite o amag. Ito ay maaaring magmula sa hindi maayos na paghugas, hindi lutong pagkain o maruming kapaligiran sa paghahanda nito. Once na contaminated ang food na kinain natin in significant amounts, then the patients can experience symptoms of food poisoning. So ang natural way ng body, anything na foreign sa kanya or toxic sa kanya, is i-expel out niya. So yung patients will have vomiting, nausea, diarrhea. Sometimes nagkakaroon ng signs ng inflammation like fever. No? So all these symptoms, usually vomiting and diarrhea, yan yung usual symptoms ng isang food poison. Ayon kay Dr. Mark Paul Castillo, isang emergency medicine specialist mula sa Makati Medical Center, malaking parte ang pagkakaroon ng maayos na resistensya dahil kapag ito'y mahina, mas malala ang pwedeng maranasang epekto nito sa kalusugan. So, depende nga siya sa immune system mo or dun sa resistensya ng mismong pasyente. But yung isinuka or idinumi ng isang taong merong case ng food poisoning, pwede siyang malipat sa iba kapag hindi ka naghugas ng maayos ng kamay, tapos nag-prepare ka ng food, tapos ikaw pala meron ka palang symptom ng food poisoning. At para sa iba pang impormasyon ukol sa food poisoning, tunghayan ang programang Doctors on TV this Sunday, 9 a.m. to 10 a.m. only here at UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.